magandang hapon po. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito na naman po ang inyong palikerong tapat, babaerong banal, Kristiyanong manyakis, ang hindi umihindot, ang walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang kupal na komentarista, ang kaibigan ninyo, Ka Dennis Reyes. Magandang hapon. Magandang hapon. Medyo salamat ho ng marami sa mga nanood ng last episode namin. Medyo hindi namin inaasahan mataas yung views, ang daming naging interesado. Salamat po sa sa mukha namang hindi kuryente Ka Dennis. Mukhang hindi kuryente. Ito na naman nagpapasalamat ho kami at humihiling ho kami, sana ikalat po ninyo. Opo. Napakahalagang ikalat ninyo yung last episode kasi posibleng ito ang preba ng PDP laban talagang mga makapili. Mga tuta sila ng China. Ng mga kandidato nila sa Senado, posibleng ang itutulak ang foreign policy ng China. Ang interest ng China. Papagalitan na naman ang Coast Guard natin. Itutulak na naman na ang West Philippine Sea is only a figment of Filipino imagination. Itutulak na naman ang bilateral na cooperative exploration at exploitation ng sarili nating teritoryo. Putang inaayaw nila nang meron tayong sariling pansarinlan ng gusto may kausap tayo na isang actually nasa dyaryo today yung may interest daw meron sinasabi ang China na yung Palawan daw, kanila daw yun, the whole island of Palawan Shenghe Island daw yun. Nasa dyaryo yun today So, wala na gano'n na sila. Wala na, palapit. Next thing Maynila kanila. Wala talagang mga walang puso talaga. Kaya baka ang susunod na panawagan ko, manggulpi kayo ng check sa kalsada. Sana tayo umabot sa gano'n. Kasi baka mamaya Pilipino pala ang ginugulpi mo. Kita mo naman yung puro mga bato-bato yan, PLA yung mga yan, mga bato-bato katawan, mga karatista yan. Putang ina yung barkada kung URCC fighter. Nakipagsuntukan Lasing yung kalaban niya. Gulong talaga. Putang ina mga 5 sapak niya, gumugulo. Pero isang tama lang sa kanya, tumitilapon siya mga talaga, bato-bato katawan dun Pag sa mga nakatira sa mga kondo sa Makati, makikita niyo mga katawan nila iba Tangina, nakatatlong sapak lang yung inchik sa kanya, basag yung mukha. Wala, ninanakawan. Ngayon, Palawan daw kanila. That's their latest claim. Sabi ko, nakakapagod. Sabi nga ni yung naging guest natin si Ronel Arambulo. Sabi niya sa isang interview, ang isa sa mga ipupush daw niya, sana magkaroon ng 24/7 na Coast Guard na bantay. I think tama lang yun na dapat palagi ang Coast Guard ba umuuwi pagkatapos ng 8 oras? Hindi. Pinapalitan. Rotation. Kung ganyan, siguro mas tama yung sinabi niya siguro na kailangan natin mas marami pa na Coast Guard. Ang problema natin kasi is gustuhin man natin, we do not have the required number of ships. Ilan lang yung gunship na binili natin sa France recently. The last, nakabili yata tayo ng 2. 2 lang ata yung maayos-ayos natin na na may laban talaga na so kailangan pandagdagan. Kailangan talaga. So doon natin ilagay sa aning budget natin kahit paano wag naman sa bulsa ni congressman, wag na sa bahay ng kabit ni congressman, dapat ilagay natin sa mga ganyan. Kasi kailangan natin yan Actually, yung sinasabing, ibig sabihin, ang tinutukoy yung AX, yung UPAD, saka yung isa pa. Yung mga bigay ng 4-piece. Pagka lumabas yan, nagsimulang mamigay ang congressman niya na ilabas sa budget. Talo lahat ng PDP lang. Talo silang lahat. Bakit? Siyempre. May biyayan Okay? So sabi niya dapat DSWD namimigay siya. Ibig sabihin siya mamimigay. Bakit? Because the DSWD, DILG, all the national offices
devolved na ang function to the municipalities. Because of the local government code. Oo. Pag sinabi mong DSWD ang mamimigay, ibig sabihin, MSWD. Oo, sa local government na Hindi siya. national local government. So, ang bida, local government. Bakit? Pag namigay ang local government, putang ina, sila rin naman ang bida. Oo, gagamitin sa election. Next. Ang power of the purse, pinagreklamo nila, is with Congress. Congress has the right and the power to allocate the budget, not you. Ang binigay sa municipal government, sa local government, yung IRA. Putangina nyo, pakilaman nyo yung internal IRA revenue allotment. Oo, yung internal revenue allotment, binibigay sa inyo ng buo, yun ang dapat yung gamitin. Saan nila dinadala IRA kung ganyan? Precisely. May IRA kayo, every government office has its own function. And handa yan. Nandiyan pa pala sila, no? Tuta ng China yan. Kaya ganyan yan. Tangina pa yung ikot niya sa media. Nanggugulo lang yan. Palibasa, mabait yung presidente natin. Putangina, hindi sila pinapatulan. Oo nga, hindi naman. He never says bad things about anybody. Oo. Yan. In check. Tandaan nyo, basta kakampi ni Duterte, tuta ng inchik yan. Puki na mahalik sa pit ni Xi Jinping yan. Malamang, kasi nagkakapera yan eh. Nakakatikim yan. Namamantikaan yung mga yan eh. Saka ngayon, nakita niyo lumabas sa news, mga religious groups, iikot daw, magpapapirma for Sara. O di ba sinabi ko sa inyo a few episodes ago, during Duterte's term, bumaha ang pera sa mga evangelical churches. Namigay ng pera ang Chinese government, ang Chinese embassy, sa mga evangelical churches. Simbahan talaga nila binuhos. Sa simbahan nila talaga binuhos sa mga religious groups. Oo. Kaya noon, di ba, mga religious groups tahimik kay Duterte, kahit putang ina, 30,000 mahigit ang pinatay. Meron pa religious groups na nagsalita. Mga putang ina nila pinapatay ang Pilipino. Wala nagsalita. Puta, para naging impyerno ang Pilipinas. Lahat sila tahimik. Kaya wala akong tiwala dyan sa mga evangelical churches nila, mga putang inang yan. Ngayon parang sinusunog na kaluluwa niyan sa impyerno. Well, going back to these people na nagpapapirma, no? Yung issue ng impeachment ni Sara, sa intindi ko, sa pagbabasa ko sa story sa dyaryo, parang gusto do i-push ni Coco Pimentel. Tama ba? Siyempre. Tangina, galit na galit yan. Oo, tinanggal siya sa sarili ng partido eh. Gustong bumawi ng puki ng ilang yan eh. Hindi niya alam paano siya babawi kasi kasabwat siya eh. Oo. Diba? Kasabwat siya sa pumirma nung sa MOU. Dinipensahan niya yun. Ang sabi niya, what is wrong with that? Pakita niya. Wala naman pala pakita niya. Wala naman din siya ipinapakita, basta dinipensahan niya lang. Everybody, lahat na nakausap natin said 2022 pa lumabas na. Oo, 2022 lahat pa. Sila, tinanong ko, nabasa niyo. Walang pinakitang kopya. Wala naman pala mali. Pukin ang ina mo, di ilabas mo. Dinidepensahan niya. Ano daw bang masama sa sabi niya? Basta nasa dyaryo yan, ano daw bang masama doon sa pakikipag-ugnayan? Kaya lang, siyempre, para nila sinasabi na the party is the Philippines. Hindi naman po pwede. Ilabas ka nila. Diba? Ilabas ka nila para makita kung tao humusga. Hindi yung sinasabi lang nila. Kung takin nila sinasabi lang, sino dapat magtiwala sa kanila. Ang dali naman mag-deny eh. Ang dali naman magsabi, hindi kami ganun. Pandemya nga, sinamantala nila. Kinampot na si Lloyd Christopher Lau. Oo. Kinampot na, puta, pinasok sa Davao. Kinampot na si IDG, isa-isa na yan. Kinuha na saan ba natatago si Lau? Yes, sa Davao. Kinampot na. Interesting. Isa-isa na yan. Tangina, paakyat na ng paakyat yan. Lahat na lang kasabwat. Tangina ba? Kaya sabi siya, hindi aabot ang eleksyon. Yung walang PDP mananalo.
Walang mananalo dyan. Walang kasabot ng China mananalo dyan. So arrested na pala si Lau. Yes. No, that's something else, ha? Hindi ko alam yan. Teka, medyo nagulat ako sa balita mo na yun. Kasi ngayon ko lang narinig yan. Hinahanap ko pa nga sa balita eh. Arrestado na pala siya. Ang puta bagay sa kanya yung orange t-shirt. It's a nice color. Balik tayo kay Coco. Ayun. Bakit gusto niya? Sa Senate impeachment. Ayun, bakit gusto niyang kasi nga galit siya. Pero bakit ang parang ako, hindi lang naman ako, no, iba din. Parang nagmumukhang nagdidili-dali si Escudero, si Senate President. Parang nagmumukhang wishy-washy. Ano ba talaga? Hindi, a lot of people do not understand. No, we don't. Kami, I'm one of those people na hindi namin naintindihan. Escudero's problem is there is no way to start the impeachment process while Senate is in recess, are off the table. Yung plenary business, so lahat lang na nagtatrabaho, yung Senate backstop. Like katulad ngayon, nire-review na yung impeachment, binabasa na ng Senate Secretary. Okay. So yung mga office. Pero the senators themselves cannot convene. Kasi? It's in recess eh. Kaya pag nag-recess, nagsasabi sila kailan sila magpo-convene. Nagsabi na sila kailan sila magpo-convene. June 2 ba? Diba? Okay. Problem mo, kung walang senador, how do you pass a motion? Remember, for them to start the impeachment process, a motion has to be filed, has to be seconded, has to be passed before it can be carried. Okay? Walang plenaryo. Walang senador. Kahit na magkita-kita sila. Kasakay na sa cruise. Kahit na magkita-kita sila, walang plenaryo pa rin. Kasi? Kaya pwede sila mag-caucus lang. Hindi sila makakapag-plenaryo kasi dineclare na nila ang plenary would start June 2. Unless two things. One, may nag-file sa Supreme Court, diba? Unless the Supreme Court comes up with a resolution that Senate has to immediately convene the impeachment court and gives a date. Okay, importante yan. Which I doubt if the Supreme Court would do. Because that's now a political question, not a justiciable question. What they can do is say na yes or no, Senate has to convene an impeachment court. Pero they cannot set a date. They can probably set a deadline kung ay na number of days, ganyan. Pero the Constitution is silent about that. Diba? Or, the President calls for a special session. Like what he did with Corona. Yes, like what Pinoy did with Corona. Pagka may special session, na supersede yung petsa ng Senate, kasi the President will order one, mag-spec siya ng date, they have to meet. That makes Which, again, sense. I doubt if the President will do. Hindi niya pakingalaman yan. He would let justice run its course. Here's the question. Why? I mean, if Pinoy, railroaded Corona, what's wrong with Bongbong railroading Sara? Alam naman natin hindi na sila magkabati . One major character difference. Character difference? Between Pinoy BBM. Bongbong, BBM. BBM respects the institution. The institutions of government. Sometimes some of these institutions need to be given a push para umusad. Well, kahit na. Ang napansin ko parang yung
matagal na exile Aha. ng Marcoses, Aha. humbled BBM. That actually makes sense. Kasi iba yung BBM nung martial law. Iba. Sa Oo. BBM na tumakbo ng Senado. Yeah. That guy never Yung cared. iba yung BBM na nakilala ko sa Ilocos. Yung naging governor, vice governor na Ilocos. Oo. Yung nakilala ko sa Senado. Bago siya naging senador. Hindi, nung naging senador. Oo. Tambay ako sa Senado nun. Ah. Marami kong trabaho doon eh. When I met him there, it was different. The guy was different. He was more mellow. He was more... respect sa institution mo. Maybe just try to do things right. Pinoy kasi hard-headed. Aha. Diba? Tangina nyo, sinabi ko to. May comment ka sana, Although, kaya lang do not speak ill of the dead. So, wag na lang. Hindi. I'll hold my tongue. Pero tandaan nyo, one thing that people do not give Pinoy credit for. Which is? Matalino. Yeah. And he does his homework. Yes, he does. Totoo yan. And Puta, if you ask... yung mga close-in nakakilala ko, sabi Oo. Nagbabasa talaga yan. ang aga gumigising talaga nagbabasa. Nagbabasa. Totoo yan. Talagang puta pa, not as toxic as GMA. Medyo nga daw. Medyo nga daw. Huwag kang sasagot ng mali. Babalasahin ka. Puta, ibang klase si GMA. Ay, oo. Maraming GMA, matagal ko naging ako. Maraming nagsasabi, nakakatakot to si GMA. Wala daw hindi alam. Hindi mo kayang bulahin. Hindi mo kayang bulahin, no? Wala daw hindi alam. The woman is really brilliant. The woman is naturally brilliant. Babalasahin ka. Tangina yung kapartner ko, sumagot ng alanganin. Kasi puta, operador kami. Oo. Tangina, dating sa kanya, tangina, kaya natin bulan to. Ano ba alam niya sa sa ground ops. Tangina, tawan-tawa ako, binalahas na putangina. Inaabutan ko ng tabo eh. Tangina mo, magbanlaw ka, putangina. Puro ka sabon. Di, yung mga... Ang dami palang natutunan ni GMA dun sa defense of Malacanang. Oo, di, tsaka magaling siya. The woman is very intelligent. Diba, nung nilusob ng air forces ng ang Malacanang. Pinag-aralan niya every facet, kaya puta, pati yung ground operations, kung paano mag-organize ng tao, putang ina, hindi mo kayang bulaan. Totoo yan. Kaya niyang computing siya kung magkano inanakawin mo sa budget. Puta, ganun kagaling yung alo. Actually, the woman is not without her faults, pero kung sa talino lang daw talaga, hindi mo daw kaya utakan. Hindi mo siya bulahin. Nagpupunta ka pala, nakabalik na siya eh. Sabi nga nila, ganun daw talaga. Tanginang respetuhin mo talaga. Tanginang galing na amo. Magaling talaga. And naturally brilliant. Naturally brilliant. Wala nang So, go ahead. Balik tayo doon sa Senate. Kaya ako nakikita ko, there is no way. Unless the President calls for it, which I doubt. Or the Supreme Court gives a deadline, which again, I doubt. The Supreme Court may answer, yes, they have to convene, or no, they don't have to convene. Ano ibig sabihin ng forthwith? Pero, I don't think they give a deadline. Escudero has given several press cons. I've already seen 2. Isa sa susugod niya pag ginawa eh. Kasi tandaan mo ganito. Escudero is in between, lalong nag-uupugan ba to eh. The Dutertes want to delay that as much as possible. Para kaya nilang gapangin yung mga witnesses. Para magapang nila, that makes sense. Yung congressman wants to quicken it para ma-preserve the witnesses. Well, yun nasabi nila, di ba? Pero, remember, yung sinabi ng witnesses, it's already under oath. Hindi na nila magpapawi yun. Yun na yun. So, actually, yung impeachment part, I don't think kailangan pa nila magsabit ng witnesses. Puro affidavit na lang yan.
So yung mga lumabas sa Quadcom dati, yun na yun. Pwedeng yun na yun. Hindi na ulitin yun. Affidavit na lang. Pwede hindi na ulitin yun. Affidavit na lang yun. Unless I didn't even know. tumalag yung mga senador, sabihin lang, kailangan maano nila. Oo. Yung mababasa ngayon. Sinong senador yung hihiling? Sila marunong. Hindi malamang sila Robin. Sila Robin and Company. Si Robin Hood. Tapos yung mga senador, siyempre, marami dyan, hindi na makakabalik kahit nangangampanya. Oo. Pero kasi, Dalawa nangangampanya. ang sinasabi kasi nila is that by the next Congress, which is the 20th Congress, baka daw maraming makapasok na Maka Duterte. So baka daw ang numbers iba sa 19th Congress versus the 20th Congress. So baka mas marami daw Maka Duterte ang makapasok. Diyan ako pagkakaiba natin. Ako diyan ako confident. Kasi Tulfos, di ba? Dalawa na yan. The Villar, ilan yan? Magtatlo yan sila. Ha? Talo. Camille, talo. Tulfos, thank you. Sabihin mo naman yan, basa kong mangyayari. Sino pa? Di sina Marcoleta, wala bang pag-asa yan? Wala. Lahat ng tuta ng in-check, talo lahat yan. Wow. Yung Villar, medyo I find it a little hard na matalo. Ang may pag-asa lang, si Bongo. Yan. Tsaka si Bato. Walang pag-asa si Bato. Sigurado ka doon kasi parang nandun siya, pasok siya eh. Hindi papasok yan. Si Bongo, number 3, number 4. Consistently. Tinampot na si Christopher Lloyd. Si Lloyd Lau. Mali ako, si Christopher Lloyd Lau pala na akala ko ngayon ko lang nabalitaan. Noong September pa pala dinampot. At ngayon ko nga lang nabalitaan ako sa sarili ko. Pero September of last year pa pala siya. So nasan siya ngayon? Nakakulong o nakapiyansa na? Oo. Kulong yan, CIDG. Pero bakit ngayon ulit lumalabas ang item na dinampot na siya? Oo. Dinampot siya na CIDG. Oo. Sa Davao, noong 24, April 2024. Siyempre, kasi hinataw na ng yellow pages na. Ginagawa pa ba nila yun? Punta kumanta na yan. Sino kliyente na itlog yan? Tanginang yan kakanta. Magtuturo na yan. Pag nagturo, tinuro si Bongo. Sige mo, mananalo pa si Bongo. Pagpalagay natin pag tinuro niya si Bongo, ang boss ko, nagnanakaw kami, gano'n. Maniniwala ba tao doon? Sa lakas din ni Bongo? Tapos siya. Somebody who is comfortable in the 3rd to 4th spot, top 3 o top 4. Parang ang hirap itumba. Parang saranggolang napatira ng lubid ng yan. Itasi yan. Ang bilis ng bagsak niya. Malakas ang Mr. Malasakit programs niya sa probinsya. Ha? Pero parang ang yan. Parang ang saranggolang naputulan ng tasi. Tayo dyan. Medyo hindi ko ba... Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo noon na yung kay Abalos, sabi ko, hindi ko makitang mananalo. Aba, umaakyat sa survey. Umaakyat siya, nagulat din ako. Medyo, nagkakaroon nga ng, another question, ito bang mga makabayan block ito may pag-asa ba ito manalo? Totoo lang. Parang, some of them I will vote for, pero akin opinion ko lang yan, Pero, parang hindi ko makitang parang malabo eh. Parang malabo. Why? Because they do not have the local machinery. Sa ganyang kalalaking boto, kailangan mo ng machinery sa local government. And I'm pretty sure alam nila yan. But they're still doing it anyway. They're still campaigning. Yeah. Malakas sila sa party list. Para silang ang tingin lang sa nila tubig. Patak ng tubig. Eventually, mababasag ang bato. Little by little. Makes sense. Unti-unti lang. And ako, I'm hoping against hope, manalo si Luke. Pero kung hindi siya manalo ngayon, kaya na natin papanalunin yan next election. Wait, this would have been his second time to run. Diba? Yeah. Si Chel Jokno, every time he runs, binoboto ko yan. Pero ngayon, na siya, party list na siya eh. Hindi na siya papasok sa senatorial kasi parang
kita niyang malabo eh. Wala siyang pera siguro. Diretsuhin tsaka na natin, walang pera. Walang local network. Teka muna, sa lakas at sa lawak ng impluensya ng Makabayan Black, sabi mo walang local network? Yes. Local government network. I'm sorry, please enlighten me. Ano ibig sabihin nun? Ilan ang poll watcher na kaya mong i-field? Ilan ba dapat? Di ba sa batas isa lang? Ay ilang presinto. Lahat ng presinto kailangan meron ka. Hindi pa lang. Okay. The ability to recruit poll watchers. Yun agad. Ibig sabihin, dapat malawak ang network mo sa ground. See, remember, elections is not about strategy. People forget. Elections is about logistics management. People do not understand that. No matter how good your strategy has to be based in sound logistics management. Okay. Makes sense. Kasi syempre, intindi ko na, it's all about strategy. Yan ang sinasabi ng mga PR eh. Strategy lang yan. Technique yan. Ganun. Yung mga PR yan ang sinasabi eh. Di ba? When a candidate hires them eh. Kaya nga PR sila, hindi sila operador. Diba? There's a difference. It's about logistics management. It's not about strategy. Your strategy has to follow your logistics management. Pansin mo, World War II. Sino ang general in charge of the whole Allied forces? Di ba si Patton? No. Si Patton ang army head. Pero he is not the overall general. The overall commander is Eisenhower. Okay. Eisenhower is not a field commander. It's a strategist. No. He's a logistics manager. Okay. Kaya he managed the whole war. Logistics. Tapos he let the strategists and the field commanders do their job. As long as he coordinates everything. It is about... election is like war. It is about coordination. Yes, I would agree. Elections are like war. Totoo yan. It is about coordination. It's not about strategy. It's not about tactics. It was never about strategy ba? No. Your strategy must follow your logistics management plan. O ganito. Kung yung mga PR, pag tinanong mo, PR, kailan dapat mag-desisyon yung kandidato kung tatakbo siya o hindi? Ayan ang hindi ko I haven't asked a PR guy that question. Sabihin lang siya mga 6 months before. Pwede pa. Makes sense, Maaga pa, magsasabi ka na. Bakit? 3 years ahead. Sabihin, katatapos na ng huli eleksyon, nagsasabi ka na? Yes. Teka muna, sandali lang. Isn't that a little, remember Binay, he's always saying that he was running. Malayo pa, sinasabi niya na tatakbo ko. Ano nangyari sa kanya? Dinilagyan niya ng butas yung sarili niya para tirahin. Hindi ko sinasabing dapat magsabi ka na. Okay. Dapat magsimula ka na. Unang-una, saan ka kuha ng pera? Ano pang gastos mo? Magkano gagastusin mo? Dapat alam mo na anong gagastusin mo, saan mo kukunin. Bakit? Uubusin mo pera mo, putangin mo, nakakainin ng pamilya. Pamilya mo. Nganga ka, Okay. So hindi magsasabi, pero nangangalap ka na. One. Second, supplier. Supplier na ano? Campaign materials. Ano ang campaign materials na gagamitin? Di yung mga tarp, yung mga poster, yung mga papel, yung mga polyetas. Nilista mo ba lahat? Gaano karami? How much will it cost you? Gaano katagal ang printing? Kailan ang delivery? Saan mo itatago? Pati ba yun? Importante kung saan mo itatago? Paano ang distribution mo? Paano mo ikakalat sa buong Pilipinas?
Mag-uunahan kayo. Paano delivery? Aasa ka sa logistics firm. Tangina, unahan na. Oo nga. Commercial printing. Sabay-sabay kayo magpapaprint. Tangina ka, mahuli ka. Oo nga, no? So you have to plan all that. That's why... At kailangan magagawa ka ng detailed schedule na susundin mo. All the way to the time kung kailan ka magsasalita. Kasi dapat, pag by the time nagsalita ka, kumpleto na lahat. Labas na lang ng labas. Okay. Kung meron kang ipagagawa, mga nakalimutan na lang, kinapos, miscomputation. Pero bakit yung iba na tumatakbo, maaga pa, mayaman na sa social media, is all over the place, ang present sa social media, nandyan ang tagal-tagal. Tapos, I'll give you an example. Si Raffy Tulfo, bago tumakbong senador yan, ang tagal niya sa social media, lahat na ng tao inuudyok na siya tumakbo. Takbo ka na. Hindi pa rin tumakbo until 2020, until 2022. Siyempre. Ganun ang plano nyo para may clamor. Diba? Para hindi sinabing, gusto ko lang. Parang si ang Duterte. pinakasayang sa lahat si Willie de Villame. Bakit? Ito baka takbo naman na siya ngayon, Nung may clamor, hindi pa niya sinamantala. Hindi siya tumakbo. Ngayong walang clamor, halatang halata, tangina mo kaya lang tumatakbo, gusto mong rakot para pambayad ng utang. Marami bang utang si Willie de Villame? Nung may clamor, puta, gusto ko siya. Kasi isa kayo nagsabi. Oo. Hindi ako tatakbo. Wala akong karapatan tumakbo. Tama siya. Ngayon, tangina ko kailan gipik siya, kailangan niyang pambayad, tangina tatakbo. Teka, marami ba utang si Willie Revillame? Wala nang negosyo. Meron pa ba? Teka muna. Di ba? Sports cars and, ano yung gambling debts? I don't know. Siguro. Pero the thing is, gipit na siya ngayon. I don't know kung may utang o wala, pero gipit na siya ngayon. Kaya siya tumatakbo. Which I find na parang, which leaves a sour taste na. Totoo yan. Kasi, nung tinanong siya, sabi niya, anong plataforma ninyo? Pag nanalo na lang ako sa atin, pag-isipan yun. Wala siyang plataforma. Palagi ibabalik sa'yo. Maganda yung tanong mo, ikaw, anong sa tingin mong dapat na batas na ipasa? Nako, Diyos ko day. Tangina mo. Hindi ka dapat tumakbo, hindi ka dapat manalo. Oo. Tangina ka. Walang alam Oo. Kanya na pa siya partido ngayon? Independent. Buti na lang, hindi nag-PDP laban. Ay, siya pa, puta, piko na sa PDP laban. Putang ina yung jacket nila. Kapal na mukha, ang ginamit nila, bandila. Oo, bandila. Kulay na. Puti, asul, pula, may dilaw sa gitna. Actually, Putang ina nyo, hindi pa namin nakakalimutan. Just a few years ago, kayo, pinagtatakot nyo mga Pilipino. Ginawa nyo duwag ang mga Pilipino. Ginawa nyo duwag pati ang mga kawal ng Pilipinas. Oo. Nagigirahin tayo, may nuclear arms ang China, putang ina, babagsakan tayo ng atomic bomb. Wag na lang tayo. Dahil sa kaduwagan nyo, mga putang ina nyo, ginawa nyo duwag ang mga Pilipino. Ngayon, ang kakapal na mukha nyo, putang gamit nyo. Kulay ng bansang Pilipinas. Mga putang ina nyo, hubarin nyo yan. Ako sinasabi ko, makita ko dito sa Makati, batuin ko ng Thailand ka. Kahit kasino dyan. Oo. Tang ina, makakulong na ako, makakulong, pero putang ina, babatuin ko ng tae ang mga putang ina ngayon, makasalubong sa Makati. Kaya marami galit ako dyan sa puta marami nagagalit din sa atin Tingnan mo yung mga comments Fake news daw tayo kung ano mga sinasabi Hindi kasi puta nakakagalit. I agree. Binabastos talaga ang Pilipinas. Ang kakapal ng mukha pa ngayon, putang ina ng gamit ng kulay ng Pilipinas. Totoo yan. Oh well, anyway. And so the answer there is sa ating analysis ay hindi talaga po pwedeng umpisahan ngayon ang impeachment ni Sara. Not motu proprio. Not ano ba ibig sabihin ng motu proprio? Lagi ko naririnig yan. Ibig sabihin, on their own.
So, ibig sabihin, the Senate itself, hindi nila pwede sila. So, kinakailangan either magsabi si Bongbong na magtawag ng special session or the Supreme Court says so. Oo. So, ano Na to? kailangan i-convene ng impeachment court. So, ano to? Ito i-convene ng impeachment court, hindi i-convene ng Senate session. Automatic impeachment court. Agad. Walang ibang ihahandle o pag-uusapang batas. Walang ito ibang lang. pag-uusapan. Impeachment lang. Do they have a better chance at impeachment in the next Congress or now? Next Congress. You sure they have the Ubus yan. numbers, ha? Yes. Ubus yung mga DDS. Ubus yung mga PDP lang. Lahat ng mga tuta ng China, hindi makakaw. Sana. Lahat yan po, lahat naman yan pinag-aralan ng history nila. Lahat yan. Kaya nga ako, I doubt if even Abby Pinay would win. Interesting. Yes, kasi remember, Beck, pakisagot, Beck. naging Pogo Safe House ang Beck. Makati. Pogo Heaven ang Makati. Sorry si Nancy, pakisagot. So, basta nabahiran ka ng Pogo, tagilid. Oo nga. Camille Villar. Camille sa Duterte, alam. I doubt it. We'll find out. We will know kung anong mangyayari. Anyway, so, this is where, sige, this is where this ends. Medyo nauubos-ubos na ating oras. At salamat ulit sa mga sumubaybay na, walang kahit na anong boost, talagang share and share lang. Maraming salamat sa nanood nung nakaraan, napaka-importante. Yung susunod natin, si Luke ba? Sabi mo? Well, inayos ko itong schedule. Inaayos ko pa lang. Si Luke. Ayan. Ako excited Luke ako dyan. Espiritu. Oo, kasi ako, Luke Espiritu. aminado ko, binoto ko yan. So, dati, na last elections. And also, we might get a mayor or a mayoralty candidate soon sa Palawan. So, magkakaalaman tayo kung kailan yan. So, medyo exciting ang ano natin. The coming days are exciting. We will have more guests soon. Ayun. Pero nagpapasalamat uli kami sa inyo sa mga sumusubaybay. Kung maaari yung sana huling panawagan, panawagan uli ito, yung nakaraang episode, yung pagkakadiscuss ng Memorandum of Understanding between PDP Laban na Chinese Communist Party, please share as many people as you can. Para lang para maintindihan lang din ho na may ganung issue. Kasi election issue yan eh. Sa totoo lang, election issue yan. Please, kailangan i-share nyo sa lahat ng kaibigan ninyo, sa lahat ng kakilala ninyo. Napakahalaga na maraming Pilipino ang makanood yan. Kasi sinasabi ni Coco Pimentel, walang masama itong kontratang ito. Yet, ayaw nilang ilabas yung kontrata mismo. Oo, ayaw nila ilabas. Ang gusto natin is ilabas nila yung kontrata, ito pakita sa taong bayan, tayo ang magsabi kung masama o tama o mali. Hindi sila. Kasi nakikita natin sa mga kilos nila na sumusunod sila sa dikta ng isang panlabas sa mga bananakop. Sa panlabas na kapangyarihan. Ang itinutulak nila agenda ng China. Oo. Ang gusto natin, ipakita nila yung actual, original, signed copy ng Memorandum of Understanding. Makita natin kung sino pumirma. Kasi ang duda ko, ang una nakapirma dyan si Coco Pimentel. Kaya niya pinagtatanggol yan. Kaya pinagtatanggol, malamang nandun pirma niya. Spekulasyon, malamang. So, medyo logic dictates eh. Sino witness? Yan, that's another question. Yan ang tanong. Magtatanong-tanong pa tayo para meron tayong konting mas definitive information. Pero mukhang hindi kuryente. Ngayon medyo confident na ako. Hindi kuryente, walang nag-deny eh. Pinrotektahan pa nila eh. Please, pakikalat. Pakikalat po. As many people as you can. Yes. Kailangan maraming makapanood. Ayan, at hanggang dito na lang po. Ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. At ako po si Ka Dennis Reyes, ang kupal ng Pisa, nagpapaalam. Salamat ng marami. Thank you.